Marami pang mga pag-uusapan tungkol dyan. Pag-usapan muna natin itong isang pinakamahalagang bagay na nangyari ngayon dito sa bansa natin. Isang kababayan po natin, mga kababayan, na nung nagsasabi na wala daw ginagawa si PBBM. Pag-usapan natin itong gustong ipabitay ni Digong na kababayan natin doon sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. Na ngayon mga kababayan ay iniligtas ni PBBM. Bakit iniligtas ni PBBM? Sabi ko nga po sa inyo, dahil ito ay pinabayaan ni Digong. Ano ang sabi dito ni Digong mga kababayan? At sino ba si Mary Jane Veloso? Para bigyan lang kayo ng konting background, itong si Mary Jane Veloso mga kababayan, ayon sa report, okay? Ayon sa report, para lahat tayo nakakaalam, sino ba siya? Teka lang, nasan ka na, Mary Jane Veloso? Ito ay kababayan po natin, kung hindi ako nagkakamali, 2010, siya po ay nahuli na nagda-drug trafficking sa Indonesia. Pero ayon sa kanila, hindi daw yun totoo, na pagbintangan lamang. Kumbaga, uso naman kasi dati may gumagamit doon sa mga kababayan natin. Sila yung pagpapadalhan, tapos ngayon, dahil wala silang alam kung ano yung laman, sila ngayon yung nahuhuli. At dumating yung point, mga kababayan, na itong si Mary Jane Veloso ay talaga pong bibitayin na dahil alam nyo naman ang pagdating dito sa usaping droga. Noong 2016, merong report. Duterte gave go signal to execute Mary Jane Veloso. Biruin nyo yun, ha? Tama po kayo nang narinig. Si Digong ang nagbigay po ng go signal doon sa presidente ng Indonesia, si Joko Widodo. Sinabi dito, mga kababayan, President Rodrigo Roa Duterte had given the go signal to execute convicted Filipina Mary Jane Veloso in Indonesia according to a report. The Jakarta Post reported that the Indonesian President Joko Widodo said Duterte has given the go-ahead to proceed with the execution as quoted by Antara News Agency. Kita nyo, mga kababayan? Etong si Digong sabi niya, mahal na mahal niya ang mga kababayan niya. At sabi niya ganoon, mga kababayan, galit daw siya sa droga. Kaya ba niya pinabayaan ito? Kaya ba niya gustong ipa-execute sa Indonesian government? What sinasabi po ng kampo nila Mary Jane hindi totoo. Ako naniniwala, meron nga kaming kakilala eh. Ako, 2 pa yung kakilala ko. Kaya lang, hindi nangyari yung masamang plano. Isa ring babae at isang lalaki na may nakilala rin sila noong mga panahon na yon. Na ang sabi sa kanila, dahil mag-a-abroad sila, ay ipadadala yung gamit. Yun pala, droga ang kanilang binitbit. So naniniwala ako na meron talagang mga tao, mga sindikato, na kapag alam nila na wala kang alam, ganyan ang gagawin sa'yo. 'Di ba? So, hindi ko naman sinasabi na baka ganun ang nangyari kay Mary Jane Veloso. Pero hindi natin mayaalis. Pero ang nakakapagtaka, itong si Digong, walang hiya. Bakit GB walang hiya? Kita mo, napakatamad. Ayaw magtrabaho. Ayaw asikasuhin yung kababayan natin para mapauwi. Ayaw asikasuhin para makipagnegosasyon. Para nang sa ganon, itong si Mary Jane Veloso ay mapawalang sala o mapakawalan man lang or maibalik sa Pilipinas at hindi ito ma-execute ng bitay. Nakalagay dito mga kababayan, I have explained to Duterte about Mary Jane's situation, sabi ni Joko Widodo. And I told him that Mary Jane has been found guilty. Guilty daw. For carrying 2.6 kilograms of heroin. And I also told him about the delay in the execution during the meeting. The legal process will be followed up by Attorney General M.
Prasetyo. Sabi dito, militant labor group Migrante and the Veloso family express shock over the news from Indonesia. Lahat talaga, syempre, presidente mo, mababalitaan mo, sige, go ahead. Bitahin nyo. Oh. Sabi ngayon, we demand an immediate explanation. Yung kamag-anak, yung magulang ni Mary Jane Veloso. We demand an immediate explanation from President Duterte and Secretary Yazay, both duty-bound to defend the rights of Filipino overseas, especially drug trafficking victims like Mary Jane. Diba? So sinasabi nila na biktima ito, mga kababayan, ng mga sindikato. Kaya nga, pag mangmangga dati talaga, ang gagawin talaga, itsura nga, tingnan nyo, parang wala talagang alam si Mary Jane noon. Diba? Ang problema, itong si Digong, dahil sa kanyang katamaran, bakit ko sinasabi na kanyang katamaran? Di ba binanggit nga niya doon sa interview, doon sa Quadcom, ang sinabi ni Digong dati, I'd rather want to kill the suspect kaysa hulihin ito at pakainin ko pa. So sa kanya, siguro, pag napatay itong si Mary Jane Veloso, nabitay, o na firing squad, o kahit ano pa, saka na lang siya magpapakita ng simpatya kunwari. Baka saka siya pupunta, pag nandito na yung bangkay, saka siya halik-halik ngayon doon sa Ataol. May katamaran nga ang hinayupak eh. Ang gusto niya, hindi due process. Ang gusto niya, mga kababayan, ay mag-shortcut. Tamad itong mag-asikaso, takot magtrabaho, takot na gawin yung, alam mo yung extra mile. To do an extra mile, to help your countryman, or yung tao mo, 'di ba? Wala siyang ganon. Tamad talagang kumilos. Tapos siya pa yung nagsabi na sige, go ahead. Patayin nyo na. Parang ganon. Etong si PBBM, mga kababayan, nung kauupo pa lang ni PBBM, ilang buwan pa lamang siya. 'Di ba? June 30, July 1, kailan ba umupo siya? Tama, July 1. Nung nakaupo na siya sa pwesto. Binalita dito na talagang inasikaso nila noong September 6, 2022. Ano pa neto, mga ka-JP natin, si Trixie Angeles pa ang PCO Secretary. Press Secretary Trixie Angeles could not confirm whether the case of Filipina death row convict Mary Jane Veloso was tackled during President Marcos meeting. So ito pala yung isa sa mga hindi alam ni Trixie. Pero isa ito sa mga pinag-usapan noon nung nakipagkita si Pangulong Bongbong Marcos kay President, hindi ko alam kung si Widodo pa rin nung time na yun eh. Pero sa presidente ng Indonesia, ay nakipag-usap siya to, negotiate, mga kababayan. Malacanang gave assurance on Monday, September 5, the Department of Foreign Affairs is seeking solution to the case of Mary Jane Veloso, a Filipino migrant worker who was sentenced to death in 2010 for drug trafficking. So, talagang gumawa ng paraan itong sila Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kagaya nila Digong, na parang ang buhay sa kanila walang kwenta. Ang buhay sa kanila ay ganun-ganun na lamang. Pero itong si PBBM, mga kababayan, ay ipinakita po talaga ang pagmamahal sa ating mga kababayan. Ito yung sinasabing, pag ginusto, maraming paraan. Pag inayawan, maraming dahilan. Diba? Biruin mo, isang buhay ang mawawala. Hindi naman natin alam. Malamang, yung nakuha sa kanya, hindi natin masasabi kung siya ay guilty ba, pero sabi ng Indonesian ay guilty. Pero sabi naman nila, hindi, pinagpadala lang daw sila. Hindi ko rin alam. Kaya lang tayo, pinipigilan man lang natin na ito ay mabitay sa ibang bansa. Si Digong, walang ginawa. Diba?
pinayagan niya pa. Kasi naman lang sana, oy, baka pwede pa tayong magkaroon ng diskusyon, baka pwede pa tayong magkaroon ng transaksyon, baka pwede tayong magkaroon ng negotiation. Wala. Si Pangulong Bongbong Marcos pa ang hindi, o si Pangulong Bongbong Marcos pa ang gumawa ng paraan. Ito na nga yun, mga kababayan, oh, na may report na dito na ito ang si Mary Jane Veloso ay papauwiin na dito sa Pilipinas. Ayan. Teka lang, ah. Paparinig lang natin. Oo. Bagal ng net. News right now. So I want to ask your reaction on this breaking news. Mary Jane Veloso, the Filipino OFW, is coming home to the Philippines after being arrested for drug trafficking in Indonesia. So for our viewers, she was arrested in 2010 on drug trafficking charges. She was sentenced to death. It's been a long journey. Different presidents have already appealed to Indonesia. This is like a decade of diplomacy and consultations. So pauwi na po siya. Secretary Remulla, your immediate response to this? Well, I think that President Marcos succeeded in convincing the Indonesians that we will not give up our plea for Mary Jane Veloso to be given back to us. Okay, mga kababayan, maliwanag sinabi ni ni DOJ Secretary Boying Remulla that President Marcos has been succeeded, 'di ba? Has succeed to dun sa kanyang plea, 'di ba? Dito kay Mary Jane Veloso. So siya ay nakikipag-usap. Hindi niya sinukuan ang pakikipag-usap, ang pakikipag-negotiate dun sa presidente ng Indonesia. At ito na ngayon, pauwiin na nga ito. Mga kababayan, kung hindi ito pinakiusapan at kung walang extra mile na ginawa si Pangulong Bongbong Marcos, wala ito. Matutuluyan ito. So ngayon, nakita natin na totoo ang kasabihan, pag ginusto, maraming paraan, pag inayawan, maraming dahilan. Although hindi ito applicable sa lahat ng bagay, but at least, mga kababayan, we took the chance. 'Di ba? We took the initiative to do something to help. If she has to serve a life term, if that's part of the conditions, so she will serve a life term. But we are against the notion of the death penalty. It is something that we oppose. It's something that is always on the table. But it's something that they always ask us, even in Europe, if we are restoring the death penalty. In fact, even if we just discuss the death penalty now about the possibility of it being reinstated in our country, the Europeans will raise a howl just for us to discuss it. So it's something that we have to consider also. But the fact that Indonesia allowed us to take possession of her person already, legal jurisdiction over her person, is a good sign that we are really working very well with the Indonesians. And of course, it's something also that they need. They need a clean start for the new leaders of Indonesia. And what is the process? I'm curious, what's the standard operating procedure? So let's say she comes home. So I'm presuming the DFAs, will the DOJ pick her up or the DFA? How does that work? We will have to discuss with the DFA, because the moment that she enters our system, she's already part of the criminal justice system. So we will have to be responsible for it. And the NBI will be the one we will charge the NBI with a duty to pick her up at the airport. We will of course have discussions with the DFA prior to this. Oo, okay, all right. Pero nangangahulugan ba, isang tanong lang na, didiretso siya doon talaga sa Women's Correctional, doon po? Malamang doon ang diretso niya. Malamang. At ang alam ko kasi marami siyang sakit sa kanyang katawan, marami siyang iniinda na masamang pakiramdam. At isa to sa ating titingnan kung paano natin siya matutulungan. Okay, may So sa madaling sabi, mga ka-GP Natics, kahit nasabihin po natin na siya ay nakakulong pa rin pag uwi dito, but the good thing, diba, in good faith, talaga namang hindi natin matatawaran na hindi na siya bibitayin. Diba?
kahit nasabihin natin na hindi natin mapatunayan na siya ay inosente, at least, makikita siya ng pamilya niya kasi hindi naman tayo ang nag-sentence sa kanya ang ibang bansa, Indonesia. So, at least kahit pa paano, nabigyan natin ng paraan, nabigyan natin ng pagkakataon to unite with her family. Ang tagal na nito, ang tagal nang nakakulong. Diba? Makikita natin, at least kita nyo, sabi pa nga ni Rimulya, may sakit. Kumbaga mga kababayan, hindi natin inaalisan ng pagkakataon at karapatan yung pamilya na hindi makita ito. Bagkus pinaglaban ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabihin nila, hindi naman si Marcos ang nakipag-usap dyan. Sino pa? Si Duterte? Si Duterte nga sinabi niya na sige, sentensyahan nyo na. Diba? Sasabihin nyo siya na naman ang magaling. Ito kasi yung maliit na bagay na hindi natin nakikita Masyado kayong minamaliit na kahit na mali-mali na yung sinasabi ng mga amo ninyo na sila daw hindi sinisiraan ng mga Marcos, bakit daw sila ginigipit? Hindi sinisiraan? Baka kayo sira na ulo. Di ba? Ito pa. Asher, ano ang reaksyon ng mga kaanak at abogado ni Mary Jane Veloso ngayong pinayagan na ng pamahalaan ng Indonesia na maibalik ito sa Pilipinas? Ella, labis na kaligayahan ang naramdaman ng mga kaanak at legal counsel ni Mary Jane Veloso matapos nga na malaman nilang makakauwi na ng Pilipinas ang kanilang si Mary Jane Veloso. Ito ang hinahayag ni Attorney Edri Olalia, ang abogado ni Mary Jane Veloso. So, opisyal na pahayag ni Attorney Olalia, chairperson ng National Union of People's Lawyers o NUPL at co-president ng International Association of Democratic Lawyers o IADL, sinabi nito na nanatili ang kanilang paninindigan. Simula pa noong malaman nila na papatawan si Veloso ng death sentence noong April 2015. Naaresto si Veloso ng Indonesian authorities sa Yogyakarta noong 2010 matapos makitaan ng mahigit 2 kilong heroin sa kanyang bagahe. Tinatawan nito ng death. Ito lang kasi isipin mo ha. Look at the picture, mga kababayan. Tingnan niyo yung picture ni Mary Jane Veloso. Ito tingnan niyo maigi. Try to imagine yung kanyang mukha. Ito, medyo blurred ko lang. Ginawa kong black and white. Tingnan niyo yung mukha niya, or dito na lang kayo tumingin para ma-internalize niyo yung gusto kong sabihin. Tingnan niyo Tingnan niyo yung mukha ni Tingnan niyo yung itsura, yung mukha, mga ka-GP Natics. Itong tao ba na to, tanong ko lang sa inyo, press 1 kung naniniwala kayo, that she can afford to have or to buy heroin. 2 kilos. Mga kababayan, heroin yan hindi shabu, hindi marijuana. Hindi shabu, hindi marijuana. 2 kilos. Do you think she can afford? Or meron ba siyang kakayahan na makakuha maka-acquire at dalhin ito sa ibang bansa? Sige nga. Tingnan nyo, press 1 kung palagay ninyo that she can afford to buy and carry 2 kilograms of heroin without, sabihin natin, or press 2 kung hindi kayo naniniwala. Kasi ako, talaga mga kababayan, kaya nga ito nag-abroad kasi gusto niyang kumita ng pera. 'Di ba? Mamasukan. So, may nagpadala lang sa kanya ng maleta or bag. Nandoon yung heroin. Kasi, isipin nyo na lang, yung ganitong klaseng tao, I don't think na sila makakapagbitbit, makakabili ng mga ganong bagay. Di ba? Ang hirap noon, mga kababayan. Si Ma'am Marlene Valencia, ibig sabihin, kaya niyang bumili, Ma'am Marlene Valencia, ng 2 kilos of heroin. Again press 1 kung naniniwala kayo that Mary Jane Veloso can afford
to buy 2 kilos of heroin. Number 2, if not. Ayan. At kung makita nyo yung mukha niya na may kasama niya yung mga pulis, napakabata. At tingin ko, yung mga panahon na yan, sobrang hirap pa natin. At kita nyo naman, oh, yung mukha mo, hindi mo mapaayos, tapos may pambili ka ng heroin. Diba? Oh. Yes, of course, Ma'am Allen Arsenas. Hindi niya rin alam ang itsura ng heroin. Kaya lang, syempre, sa kanya nahuli sa ibang bansa. So, dahil walang maipakita at hindi niya alam kung paano nangyari, hindi niya kayo ngayon maipaliwanag kung paano napunta sa kanya yon. Yun ang downside. Kaya siya ngayon ang naputukan. Diba? Yan, kawawa. Tapos si Digong, wala nang ginawa. Sige lang. Diba? Bitayin nyo. Ganun lang. Yung favorite ng mga bashers dyan, yung mga nagsasabi mahal nila si Digong, oh, ang tanong, mahal ba kayo ni Digong? Diba? Doso ng Indonesian authorities sa Yogyakarta noong 2010 matapos makitaan ng mahigit 2 kilong heroin sa kanyang bagahe. Pinatawan nito ng death sentence ngunit nabigyan ng temporary reprieve kasunod ng mga apila ng Philippine government dahil biktima lang umano si Veloso ng human trafficking. Ayon kay Olalia, ngayon pa lang nila ay nagpapasalamat na ang mga ito sa mga migrante, religious groups at iba pang grupo sa Pilipinas at Indonesia na hindi nawala ng pag-asa na makauwi din si Veloso sa bansa. Nagpahayag rin ang mga ito ng pagkalugod sa Indonesian government para sa pagpapakita ng mabuting kalooban sa Pinay OFW habang kinilala nila ang inisyatibo ng mga kasalukuyang otoridad ng Pilipinas sa pagsulong ng politikal at diplomatikong pakikipag-ayos kaugnay ng kanyang kaso. Gayunman, patuloy nila silang nananalangin na makabalik na muli si Mary Jane sa bansa sa lalong madaling panahon. Kasabay nito ang panawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad na mabigyan si Veloso ng executive clemency o pagpapatawad dahil sa humanitarian grounds at justisya. Okay. Yun, isa pang tanong. Sabi ni... Maganda yung tanong dito Yan nga mahirap pag OFW may ipapadala. Tanong sino ang nagpadala. Maari kasi kaya hindi niya maituro. Maaring ito ay isiniksik ng hindi niya alam doon sa kanyang bagahe. Malamang sa malamang, normally sa mga naisip ko dito nung ito ay nabalitaan ko noon. Kasi sabi ko nga sa inyo, di ba may alam ako sa mga baklas-baklas. Pagdating sa mga recruitment, dahil bata pa lang ako, sumasama na ako sa nanay. Ako na nga eto ang dami ko kasi naging trabaho. Ako yung mga nagpapa-red ribbon. Kung matatandaan ninyo, kayo mga nasa abroad, di ba may mga nagpapa-red ribbon kayo ng inyong mga certification, ng inyong mga birth certificate nun. Kaya yung mga, ako yun, ginagawa ko. Kaya alam ko yung mga ganito. And napupunta kami dyan sa Malate. Di ba? Magkakasama kayo, may mga foreigners, mga ibang lahi, magkakasama kayo doon. Kaya sabi kong ganun, it is also possible that they are the, sabihin natin, mga sindikato. Diba na, patitirahin ka, pag-aalis na kayo, baka mamaya yung bag mo ay nilalagyan na nila ng mga kontrabando. Hindi po malayong mangyari yon kung hindi ito pinabitbit sa kanya na hindi niya alam. Kasi tingin ko hindi niya alam kasi nandun lang daw sa maleta niya. 'Di ba? Hindi naman ito yung kagaya ng iba na pinabitbit sa iyo mismo yung maleta. Na separate dun sa gamit mo. Ito ay nakuha doon sa kanyang gamit mismo. Ha? 'Di ba? Hindi. Hindi nga po niya alam Hindi niya alam. Hindi ito yung typical na sinasabi ko kanina na binigay sa kanya yung maleta na pinabitbit. Hindi ganon. Ito ay nakuha sa loob ng gamit niya. So therefore, it has a possibility
nung siya ay wala doon, maaring dyan pa lang, bago siya umalis, ay inilagay na ito sa maleta niya. 'Di ba? Maaring inilagay na ito sa maleta niya na wala siyang alam. Kasi wala siyang maituro eh. So kaya siya nakasuhan. Okay? So sana mga kababayan, no, marami pa yung mga taong ganito na matulungan ang ating Pangulo at daanin natin sa due process. So wag basta-basta ipapatay or patayin. Pero kung ito naman ay talagang wala tayong magagawa. Kung talagang guilty at dumating na yung pagkakataon na, pero at least, sabi ko nga, our president did the initiative. At least our president, mga kababayan, took the chances na meron siya. Hindi kagaya ni Digong na ipinagwalang bahala na parang okay lang sa kanya na patayin ang isa nating kababayan. Maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga ka-GP Natics, sa patuloy na suporta. Tayo po ay malapit na mag 60K. Okay? Ayan, malapit na. I-refresh natin. Parang na ata ito eh. Okay, 59,776. Alright? So, thank you once again mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat at mag-ingat po tayo hanggang sa susunod na mga balita, hanggang susunod na mga live stream at mga video po natin. Puri Malonzo, Kuya Palit Ulo. Pwede din. Hindi ko alam yung eksakto na ano yung negotiation nila eh. Yung negotiation nila ni Presidente. At least sabi ko nga sa inyo, magandang balita to sa atin kasi hindi na siya pupugutan ng ulo. 'Di ba? GP nakakulong na rin ang nag-recruit. Thank you so much po sa info, mga